This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Maulan araw mga kapatid. Ngayon po araw na ito ay may bagyo, no? And hopefully po sa bawat area, bawat ward or stake ay nasa maayos po kayong kalagayan. Welcome Saints. Ito po si Brother Dave and sa ating episode na araw na ito ay maganda po yung ating pagtatalakayan. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para sa mas marami pa tayong maaabot na puso. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tanong na matagal nang hinahanap ng marami. Ano ang totoong kaligayahan? Sa mundo ng social media, material na bagay, at pansamantalang kasiyahan, paano natin matutuklasan ang kaligayahang hindi nawawala? Sabi sa Matthew chapter 5, verses 33 hanggang 12, makikita natin ang tinatawag na Beatitudes, mga pagpapala ni Jesus sa Sermon on the Mount. Sabi dito, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aliwin. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Anong sinasabi ni Jesus dito? Ang totoong kaligayahan ay hindi nakabase sa yaman, tagumpay o kasikatan, kundi sa puso, pananampalataya at paglilingkod. Naalala ko ang talinhaga ng mayamang lalaki at si Lazaro na ating mababasa sa Lucas chapter 16 verses 19 hanggang 31. Ang mayaman ay nabuhay sa karangyaan, ngunit walang malasakit sa kapwa. Si Lazaro, bagamat mahirap, ay malapit sa Diyos. Sa huli, si Lazaro ang nakatanggap ng tunay na kaligayahan sa piling ng Diyos. Ang aral dito, ang panlabas na kasiyahan ay pansamantala. Ang kaligayahang mula sa Diyos ay panghabang buhay. Paano natin mararanasan ang totoong kaligayahan? Maging mapakumbaba tayo. Ang puso na bukas sa Diyos ay pusong masaya. Pusong tinatanggap ang mga hamon sa buhay na may pananampalataya at pag-asa. Minsan sa buhay natin, tulad ngayon, may bagyo. Instead na tayo ay magalit, tayo maging irritable dahil sa bagyo, dahil hindi natin magawa yung mga gusto natin, magpasalamat tayo kasi makapagpahinga tayo. Yung iba naman, kailangan rin intindihin. Kasi pag hindi sila lumabas at magtrabaho, wala silang pagkain. Kaya nagbabanat sila ng buto, nagsasakripisyo sila. Pero ang iba, hindi ito tinitingnan na sakripisyo. Ito tinitingnan nila as opportunity to grow and kasi kasama nila yung Diyos. Diba? Dalawang klaseng tao kasi sa buhay. Yung naalala ko, like halimbawa, nakaupo ka sa yung hapagkainan. Meron kang daing at ulam na gulay. Masaya ka doon. No, masaya ka. And then talagang gusto mo talagang excited ka na kumain, maraming kanin na kinanin mo. Diba? Sarap na sarap ka sa pagkain. Yung isa naman, in the other side, nakita niyo yung daing at yung ulam niya na gulay, masabi niya sa sarili niya, bakit ako, Panginoon? Bakit mo ako pinaparusahan? Yung iba kumakain ng mga dilata, yung mga iba kumakain ng mga karne. Ako naman, kumakain na ako ng daing at gulay. Sa senaryong ito, makikita natin dalawang aspeto. Paano natin titingnan ang isang bagay at paano natin magiging masaya. Kasi yung kasiyahan, hindi sa mga bagay na wala tayo, kundi sa mga bagay na meron tayo. No? Yun yung natutunan ko sa buhay. Huwag nating asamin yung mga bagay na wala tayo kasi makakalimutan natin at hindi natin mabibigyan yung mga bagay na meron tayo. Halimbawa, meron akong sasakyan, lumang sasakyan na ginagamit namin. Pag
ako if I'm gonna talk to other people, masabi nilang, ako yung gusto ko yung sasakyan ganito, diba? Ganito yung sasakyan gusto ko, bago yung sasakyan ko. Now, nakakaramdam tayo, normal lang yan, nang parang, ay, sasakyan ko luma na, ganun. Instead na ma-appreciate natin kung anong meron tayo, at nilinisan natin yung lumang sasakyan natin, pinapaganda natin, instead na ganun, parang, ayaw na nating linisan yung sasakyan, ayaw na nating sakyan yung sasakyan, gamitin yung sasakyan dahil na-disappoint tayo kasi gusto natin ng mas mahal, mas presentable. Kung nakuha natin yung mahal, mas may mahal pa doon. Ibig sabihin nun, pag i-feed natin yung ating desire sa mga mundong bagay, walang hanggan yun. Tulad ng cellphone. Ngayon, mayroon itong cellphone. After a year, mayroon namang bago. Pag doon tayo pumupunta sa trend, nagagamit tayo ng mundo. At nawawala tayo sa ating sarili. Hindi natin na-appreciate yung lumang bagay. Yung iba nga, yung keypad pa rin yung ginagamit nila for 10 years na. Di po ba? Hanggang nagagamit. Yung mga damit, hanggang nagagamit. Gamitin natin. Huwag tayong mabuhay sa standard ng ibang tao. Kasi doon tayo nagiging nawawala yung kaligayahan natin. Nabalik tayo doon sa gamit na kung nung meron tayo, naging masaya tayo. Diba? Alam niyo yung tao naglalakad na naka-t-shirt lang, naka-tsinelas at naka-pantalon or naka-short, parang wala lang. Kasi sa isip niya at sa puso niya, wala naman akong ginagawang masama. Formal naman itong suot ko, di ba? And besides, legal naman yung ginagawa ko. Pag ganun yung pag-iisip natin, ibig sabihin, namumuhay tayo na maging masaya sa sarili natin. Hindi natin binubuo yung ligaya sa ibang tao. Diba? Kung sa pamilya ang basihan natin, naging masaya tayo sa kung anong meron sa pamilya natin. Hindi natin binabase sa iba. Hindi natin tinitingnan na, ay, ang ganda ng pamilya nila, no? Mabuti pa sila, ang lulusog ng mga anak, ang gagwapo ng mga anak, diba? Ang didesente ng mga damit, magagarang sasakyan, laki ng bahay, bakit kami wala? Pag ganun yung attitude natin, nagiging nalulost yung nawawala yung ilaw sa puso natin hanggang magkakaroon tayo ng self-pity, hanggang hindi natin na-enjoy yung buhay, hanggang wala na. Mga kapatid, kailangan natin magkaroon ng tinatawag na mapagkumbabang puso. Magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo kasi titingnan natin, sabi nga sa kanta, count your blessing, name them one by one. Isipin natin to isa-isa. Anong meron ako? Diba? Kasi doon ma-appreciate na yung mga bagay pala nagagamit natin. Hindi natin nagagamit. Kung ma-appreciate natin, magagamit natin. Diba? So, para sa akin ganun. No? Ilan lang yun sa mga bagay na tutulungan tayo na maging masaya. Yung mata natin, tuon natin sa Diyos. Huwag natin ituon sa ibang mga bagay. Kasi, nangyayari nun, gusto natin na meron din tayo tulad nila. Magsumikap tayo sa sarili natin. Gumawa tayo ng sarili nating desisyon, gumawa tayo ng sarili nating plano sa buhay, no? Sa tulong ng ating Ama sa Langit. At alam ko na tutulungan niya tayo. Maglingkod sa kapwa. Ang pagtulong ay nagbibigay ng kagalakan na hindi mabibili. Alam niyo po, yung paglilingkod sa kapwa, like ngayon, walang pasok kasi merong bagyo. Nakagising ako na sa pagising ko 8 plus na. Kasi kagabi, tumawag sa akin yung aking best friend ng high school. Siya talaga yung masabi nating yung isang bituka. 3 of us when I was in high school, parati kami magkasama. Sa inyo po, sino yung mga best friend nyo ng high school? Naalala nyo pa ba? Or meron ba kayong yung bang best friend ng high school na hanggang ngayon, best friend nyo pa rin? Napaki-comment naman po sa comment section below. Iyon, so tumawag siya sa akin, talk about his life. Sabi niya, kasi meron siyang 7 anak, ako 4. Tapos alam naman natin, di ba, sa Pilipinas, sa generation ngayon, in my generation, pag meron kang 2 anak, marami na yon. Saka generation ngayon, pag mayroon kang 1 anak, problema na yon. Ang problema ngayon, ayaw nilang magkaanak. Pero anyway, so sa akin 4, sa kanya 7. So imagine natin kung ano yung hirap.
Yung trabaho niya, nagda-drive siya ng electric, parang tricycle, na electric vehicle. Tapos, sa somewhere in Boracay. And then, yung sahod niya, araw-araw sabi niya, sa akin, yung pinakamababa daw, 2,000, 3,000. Sabi ko, ang laki ng sahod mo, parang 1/4 lang yung sahod ko sa'yo, sabi niya. Pero kulang sa pamilya niya. Naghihirap sila kasi imagine natin, 7 yung anak, no? And he shared something sa akin, sabi niya, sa akin, Dave, sabi niya, nakikinig lang ako, ay hindi ko siya hinuhusgahan. Sabi niya, pag ako'y nagkukwento sa mga ibang tao, sabi nila, kasalanan ko daw. Kasi kasalanan ko naman, even sa wife niya. Kasi daw, nirami ko yung mga anak. Tapos, ganito yung mga hinaing niya ba na bakit yung iba, ang dali lang yumaman, dali lang maging progress. Ako, ganito. Tapos, ang sabi ng na is something daw na sabi ng iba is kasi choices mo yan. Choice mo yan eh. Tama naman, in the first place, pinili niya kasi yan eh, di ba? Pero that moment, hindi kailangan ng kaibigan ko na to na hindi niya kailangan ng payo, hindi niya kailangan ng laygay or chastisement. Kailangan niya lang ng someone na makinig sa kanya, na mag-unawa. Dapat ganun tayo in terms sa paglilingkod. Parang gusto ko siyang pagsabihan na tinabihan kita noon, pero just keep silent and think about Panginoon or our Heavenly Father, anong gusto mo na ipadama sa kaibigan kong ito? And keep on listening and listening. Sabi ko sa kanya, people, hindi natin makokontrol yung iniisip nila. They can say whatever they want. Pero, sabi ko sa kanya, pero makokontrol natin yung iniisip natin. No, ang tanong dito, paano tayo makakapag-move forward? And sabi sa akin, sorry, diba, nag-share ako. Lingko, okay lang, kaibigan mo ako if there's anything na pwede kong makatulong sa'yo. Sabi ko sa kanya, nakakatulog ka pa ba tuwing gabi? Nahirapan ka, meron ka bang breathing na problema? Sabi niya, wala naman. Sabi ko sa kanya, ano lang yan, stress lang yan, overthinking. No? And we talk about her high school life, tumawa kami, we talk about everything, and nakatawa siya. Sabi ko, yun lang yun eh. Instead of focusing the problem, let's focus on the things that nagpapa-inspired sa atin. Focus tayo sa mga bagay na nagpapatawa sa atin. Yung mga Pinoy, magaling tayo dyan eh. Yung kahit may problema na, yung solusyon natin is tawa. Tinatawanan na lang natin, we make fun of it, out of it, di ba? So, ganun yung buhay. Instead na mag-focus tayo sa problema at doon tayo sa amin pa, madalman, no? At pag madalman ka kasi, yun yung point na mawawala ka na sa sarili mo eh. Diba? Isa ka sa mga natunan ko sa buhay, if you lose your health, if you lose your money, you lose nothing kasi you can start again. Diba? Kung nawala ka ng pera, naubos yung pera mo, ano pa yung nawala sa'yo? Kasi wala naman, diba? You can start again. Parang simula ka lang, parang nawala ka ng trabaho and you can start again. It's a matter of accepting things, moving forward, no? Kasi yung past hindi na makaka-compensate kung anong nawala sa iyo. Pero yung future, yun yung makaka-compensate kung anong nawala sa iyo ngayon at sa past. If you lose your health, you lose something kasi hindi ka na makakakilos na maayos. Pero if you lose yourself, you lose everything. Habi ko, ano ibig sabihin if you lose yourself? Ibig sabihin nun, pag nadalman ka na, diba, na anxiety, depression, nawala ka na sa sarili mo, nawala na lahat kasi hindi ka na makakapag-isip ng maayos. Diba? Kasi yun ang naisip ko sa buhay. Sa buhay natin, kailangan na huwag nating hayaan na ibang tao magdikta or gumawa ng mundo natin. Doon tayo sa mga taong sinusuportahan tayo, isa yung hadikain natin, yung goal natin, and hindi bang positive yung pag-iisip, di ba? Kasi doon tayo nag-grow. Anyways, patuloy po tayo. But anyways, we have a good time kagabi. 12 o'clock sabi niya sa akin, matulog na tayo kasi may biyahe pa ako bukas. Magsisimula pa ako magtrabaho. Ganun siya. Ay ko, okay. So, you say goodbye. And sabi ko sa kanya, I am happy na pakinggan ko muli yung tinig, ang salita ng aking matalik na kaibigan, yung best friend ko ng high school. So, kayo din, bisitahin nyo naman yung mga best friend nyo ng high school para na, di ba, na-miss din nila kayo. Magpatawad. Ang puso ay malaya sa galit, ay pusong mapayapa. Yun, parati kong sinasabi to sa ating channel, no?
yung kapatawaran, yung pagsisisi at humihingi ng tawad, at ganon din na pinatawad tayo. Napakasarap po yun sa pakiramdam. Kasi yung galit, yung inis, even though sabihin natin sila yung may kasalanan, parang hindi natin pinapalaya. Hindi lang parang, totoong hindi natin pinapalaya yung ating sarili sa kalupitan ng mundo, kalupitan ng ibang tao. Parang umiinom tayo ng lason dahan-dahan na ini-expect natin yung ibang tao mamamatay. Pero hindi natin alam tayo pala yung namamatay. It's time for us to let go of that anger, hatred. Kasi mahalin mo naman yung sarili mo. Patawad ka. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, okay lang yun. Sabi nga nila, mamamatay naman sila. Pero yung punto dito, yung sarili mo, it's time for you to let go, to start new life. Kasi may iba, 20 years na, andun pa rin yung galit. Nagiging, ang tingnan mo yung mukha mo sa mirror, sa salamin. Iba na yung mukha mo, nanginginig ka na. Sila doon, nag-i-enjoy sila sa buhay. The only thing you can do is magpatawad. Alam niyo po, ako personally, nagsisimula ako sa buhay. Nandun kami sa tindahan, nakatira. Wala pa akong trabaho. Yung first na trabaho ko, kolektor. Nagsimula ako talagang, hindi ako nagsimula sa buhay na marangya. Nagsimula talaga ako sa pinakamababa. So pag andito pa rin po kayo na nakikinig, maraming salamat na mayroong kakwentuhan in spite na wala akong kaharap dito. Sabi ko yung kasama ko dito yung mga anghel. Hopefully we could learn things, not only scriptural but at yung ating kasing buhay, scriptures to Buhay natin, scriptures to. Kaya nagpapasalamat ako sa ganitong opportunity makapagbahagi sa inyo. Anyways, balik tayo. I-short ko lang. Sana maging short yung story. Nagsimula ako ng 2008 pag-uwi ko sa mission. Yung wala akong trabaho Yung tumulong sa akin yung father-in-law ko. Sila yung talagang laki pa sa salamat ko. Noon, mag-shota pa lang kami, girlfriend. Ngayon, ex-girlfriend ko na kasi wife ko na siya. Oo, di ba? So, kolektor ako noon. Mainit, tapos maitim ako. Yung kaharap namin, galing din sila sa hirap. Pero, they were blessed. Pero hindi sila membro sa malaking tindahan. Tapos yung sa akin, maliit lang. Talagang maliit yung space. Like 6 feet, tapos paliit siya. Sa gilid ng tindahan ng aking in-laws. Kasi during that time, nag-arkila sila ng store, kalenderya. Sa akin naman, printing. Isa lang yung computer. Luma pa. Yung alam yung malaking sa likod. Ayun. Anyways, pumasok dun yung nakita ako ng kaibigan na mata pobre. Yun pagtingin ko sa kanya. And then sinabihan niya yung kapatid ng girlfriend ko na ex-girlfriend ko na, 'di ba? Kasi wife ko na. Ayun. Sabi niya, yun ba yung boyfriend ng ng ate mo? Sabi niya doon. Sabi ng kapatid ng wife ko, yung nakabunsong siya yung panganay, tapos bunso. Dalawa lang kasi sila Tama ba yun? Ayun. Sabi ng mata pobre, sabi niya, kasi maitim, pangit, ganon talaga yung pagsasalita. Walang filter. Tapos, nagtatrabaho ko doon sa maliit na na store ko. Pumasok yung yung sister-in-law ko before. Di ba sister-in-law ko sa ngayon is na siya. Before, parang parang nakabatang kapatid, sabi niya, kuya. Sabi ko, Sabi ng dyan, ano ka daw? Maitim ka, pangit ka. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Tapos yung pagtrato nila, parang hindi maganda. Yung parang pagtingin nila sa akin, parang tingin nila is sabi nila sa in-law ko, sa mother-in-law ko, parang yun ba yung asawa, maging husband ng anak ninyo? Wala namang inabot yan sa buhay. Ganun. Parang ganun lang. Tapos, one time nun, kumakain yung husband ng mata pobre. Pinagalitan ako. Ako, hindi naman ako, tumutulong lang ako dun. Sabi niya, pahinga ng tubig, parang ganun siya. Galit siya. Parang, hindi ko alam, parang feel ko, baba ko. After many years, the Lord bless us, And yung tatay ko nakabili sa subdivision ng lupa.
binigay sa amin. Tapos pinatayuan namin ng bahay. Alam nyo ba, coincidence, guess what? Yung sa likod ng bahay namin, sila yung nakatira. Ang liit ng mundo, guys, no? Mga kapatid. So, andito pa rin kayo nakakinig, hopefully, no? Para may kausap pa rin ako. And then, alam nyo ba, ito yung nangyari? Kasi yung subdivision, meron silang tinatawag na pader. Ayun, so hopefully na-visualize nyo. Yung pader na to, sa kabila, nag-gap kami siguro mga 1 foot. Napatayo kami ng bahay. Wall siya, parang firewall. Pero may 1 foot na bakitan, okay? Para nakita nyo na yun, ano nangyari? Yung ginawa nila, guys, yung kanilang, yung parang daanan ng tubig, gutter, na simento, dinikit nila dun sa firewall namin. Okay? Ibig sabihin, yung tubig, instead na bumaba, doon dumadaan sa firewall namin. Okay? So, parang ganon. Pangalawa, yung sa baba, no, di ba may 1 foot? Lumampas sila. Tapos sinira nila siguro yung pader at doon sila sa pader namin. Parang ganon siya. Hindi ko lang alam if anong sa loob nun. Baka yung tubig namin doon sila kumukuha, whatever, kasi hindi ko na alam eh. Pero yung alam ko lang, pagtingin ko, bakit yung may gutter na tapos wala na yung pader. May mga tapos ang laki ng lugar nila, guys. As in, guys, parang my dear brothers and sisters, ang laki ng space nila sa loob. As in, lawak talaga. Ang laki ng bahay nila. Tapos yung kakaunting 1 foot namin, talagang sinaklam nila. Yung, if that's the right term, sa Tagalog. Sinabi ko sa wife ko, and then yung wife ko, pero mahirap lang po kami. Hindi po kami mayaman, alam niyo po yun. Mayaman kami sa spiritualidad, sa ibang bagay. Pero alam niyo yung, if lalaban kami, may anak siyang abogado, doktor. Parang, we felt ba na, na ganun, but tumawa na lang kayo, sabi namin, God is good all the time. All the time, God is good. Yun lang yun. Yun lang yung sa puso ko. Sabi ko, God, since before, matapobre talaga sila, sabihin ko na. Paging realistic tayo dito, realidad lang ba? Real talk. And one time, sabi ng one of kakilala namin, alam nyo, or yung wife ko nagsabi, balitaan niya, yung mag-asawa daw, yung husband, meron siyang sakit sa puso. Tapos yung wife, merong diabetes. Yan, sakit. Hindi ko alam, matutuwa ako, malulungkot ako eh. Kayo na yung umusga. But God is good all the time God is good. Pero, yun, pagpatawad. No? Inahaba ako Hindi ko pinapansin. Habi ko, parang umiinom ako ng lason pag ganun. Tagal na, hanggang ngayon, habi ko, baka balang araw, sabi ko nga, baka one time magkaroon ng pandemic or something, dilubyo. Tapos pumunta sila sa amin para humingi ng tulong. I will help with all my heart. Habang nagtumutulong ako, tinitingnan ako sa matang ganun. Tapos nagliliit yung mata ko. Pero kidding aside, iniisip kong ganun, gusto ko silang tulungan. Alam nyo, ang hirap mabuhay ng mayroong galit. Kahit na yung tubig pumapasok sa amin. Pero sabi ko nga, God is good all the time God is good. Purihin niya ang pangalan ng Panginoon. Anyways, patuloy tayo. Alam nyo, umuulan ngayon. Tapos sabi ko, kanina habang gumagawa ako, parang sabi ko, basahin ko lang to, tapos okay na. Pero I was inspired to say to you guys, may mga brothers and sisters na naway napapakinggan nyo until now. Yung mga solid kong mga listeners. At natutuwa din kayo makinig sa boses ko. Ayan. Parang wala lang, kwentuhan lang tayo, di ba? Pag nasa bahay kayo, wala kayong ginagawa. Parang nakikinig lang kayo ng radyo. Ganon. Ganon din dito, kailangan ating manalangit at magtiwala. Every time we pray, we trust the Lord. Ang kaligayahan ay bunga ng relasyon sa Diyos. Napakahalaga, obviously. May mga panahon sa buhay ko na pagdating ng hapon, pag hindi ko siya naisip yung ating Ama sa langit, and I said, God, sorry, talagang nawala ako. Ibig sabihin nun, yung parang buong araw mo, busy ka sa trabaho. Kasi iba yung ini-include mo yung ating Ama sa langit sa mga bagay na ginagawa mo. Sa mga bagay na nagagawa mo sa buhay. Ang sarap yun eh. Yun yung iniisip ko, kaysa sa hindi natin siya ini-involve. Ganun. Nakapag-almusal na ba kayo? Time check nga. Ngayon is
10:23, kumuha ako ng mga 9 o'clock, no? Ibig sabihin nun, di pa ako nakapag-almusal. Kayo nakapag-almusal na ba? Ano ba yung tawag sa inyo? Breakfast, almusal, tama ba? So, yun, parang may mga times sa buhay ko na sobrang busy ko. Pagdating ng hapon, hindi ko siya na-involve. Parang, God, sorry, nakaligtaan kita. Nagpapasalamat ako dahil sa panalangin. Every morning, before ako gumising, panaginip. Pagkagising ko, nagbabasa ako ng banal na kasulatan. Nanalangin. Nagpapasalamat ako kasi during that time, naalala ko siya. Diba? Nag-uusap yung Panginoon, nung ating Ama sa langit sa akin. Pag gumagawa ako ng podcast na ganito, na ilang mga oras, nagpapasalamat ako kasi instead na gumagawa ako ng mga bagay na hindi naman worth, ginagawa ko to. Pero isang milagro na ang araw ko ay maayos, hindi stressful, at mga bagay na hindi ko ni-expect na dumarating, na naging maayos. Just want to testify sa inyo, my dear brothers and sisters, na nag-work talaga yung divine intervention ng Diyos. Siya talaga yung gumagaba at nagbibigay ng inspirasyon. Kaya naniniwala ako sa inyo, at patotoo ko, if we want to have a happier life, no, maging masaya sa buhay, mabless, kasi yung blessing di lang pera, maraming blessing, yung form of blessing, maglingkod tayo sa Panginoon. Maghanap tayo ng ways na maglingkod. Sabi ko nga, God, if you permit me, no, na pagpalain nyo lang ako, sabi ko, gagawa pa ako ng mga bagay na makapaglingkod sa inyo. Na, kasi inuubos kasi, halimbawa, yung trabaho ngayon sa school, 8 hours yun eh. Imagine natin yung 8 hours pa na pwede kong paglingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi ko, God, I know you have a purpose. Even though na nagtuturo ako sa school, no? Parang nilalagay ko siya sa mga teaching ko, katrabaho ko yung salita ng Diyos. Pero hindi naman ako religious subject. Siyempre, kailangan ko din medyo sensitive doon kasi baka sabihin ng mga estudyante ko, parang ano to si sir, di ba? Kaya sabi ko, God, if you give me an opportunity to find ibang work, no, sa buhay na related pa dito, I will do. And I know the Lord hears my prayer and prepared that for me. At ganun din yun sa inyo. No? If ye are in the service of our God, ye are in the service of our fellow being. And tutulungan niya tayo na makamit yung mga dreams natin, yung mga tawag sa Tagalog yung dreams. I think last time ito pa yung pinag-iisipan ko, no? Basta ganun. Anyways, let's move on. And tulad ni Sister Joy, ay dating abala sa negosyo at social media. Pero sa kabila ng tagumpay, pakiramdam niya ay may kulang. Nang siya ay nagsimulang maglingkod sa simbahan at magminister sa kapwa, doon niya naranasan ang tunay na kaligayahan. Hindi na ito tungkol sa likes, kundi sa pagmamahal. Ang kanyang kwento ay paalaala ang totoong kaligayahan na hindi hinahanap sa labas. Ito ay binubuo sa loob. Alam niyo po, totoo to. Nakakalita ko dito kasi noon, nagso-social media ako, yung vlogger at yung content creator sa Facebook. Talagang sobrang busy. Maraming likes. Maraming nakakakilala sa'yo. Pag pumunta ka sa school, parang sinasabi nila, "Oy, Papa, ganito." Kasi mayroong code name, di ba? Pero dito sa ginagawa ko ngayon, mas andito yung kaligayahan. Walang masyado paglabas ko, hindi na masyado silang aware. Parang sinasabi na, "Uy, gumagawa ka pa rin ng vlog." Sabi ko, hindi na. Pero nararamdaman ko sa puso ko yung tunay na kaligayahan. Yung kaligayahan na hindi pwedeng bilhin ng pera, hindi pwedeng bilhin ng likes, ng subscribers. Diba? Minsan kasi yung mga blessings na dumarating sa atin, medyo aware tayo kasi yung pagtotoong blessing siya, tumutulong to sa atin to progress. May mga opportunity kasi na dumadating na baka ito yung hadlang na hindi tayo mabless. Halimbawa, one of my friends, sabi niya sa leader, "President, magpapa-interview ako kasi gusto ko magpa-interview sana." Sabi ng leader, "Ay, busy ako eh. Nakauwi na ako sa bahay, busy na ako hanggang gabi. Wala na akong time dyan." Parang malaki yung question mark sa isip ko eh, no? Yun ba yun? Yun ba yung servant ng Panginoon? Hindi ko alam eh, no? Pero kanya-kanya tayong trip eh. Diba? If we are in the service of your fellow being, pwede naman gamitin natin yung call.
Hello brother, kumusta ka? Ano ba? Sabi mo mayroon kang kailangan sa akin. Mapapa-interview ka. Okay lang ba by phone? Pero kung like bigyan mo lang ako ng just want to update your life, kumustahin ka. Pero pag talagang kailangan mo ng tulong, ay puntan mo ako sa bahay habang nagtatrabaho ko dito, mag-usap tayo. Yung ginagawa ko. Pero hindi naman lahat ganun no? May mga pagkukulang din ako. Pero ang point ba na marami tayong pwedeng gamitin. Unlike before na text lang. Ngayon marami ng social media. Pwede din tayo. Yung meeting ngayon, through phone na. Di po ba? So, there's no way na hindi tayo makapaglingkod sa kapwa natin. Yung totoo. Yoy, speaking of my friend, alam niyo po ba, yung last Monday, nag-walking kami. Sabi niya, yung bibig daw niya, yung parang, yung gums. So, nagtitake siya ng antibiotic, mefenamic. Tapos, kahapon, Wednesday, kagabi, nag-chat, in-admit siya sa ospital. Siya yung tumulong sa kaibigan namin. Di ba yung, if andito kayo, no, nagsusumaybay, siya yung tumulong sa miyembro na ma-process from, public hospital na ma-transfer doon sa Bacolod hanggang nakalabas. Pero ngayon siya na. Before that, pinag-uusapan namin, sabi niya sa akin, what if Dave, Elder Abonado, pag ako na yung na-confine, what if kung ako, anong mangyayari? Kasi ako kaya akong tumulong pag ako na. Sabi sa kanya, ganun talaga. Yung realidad. No? Hindi naman pag meron kang, pag mayaman ka, pag kilala ka, pag dignitaries ka, pipilahan ka para maligtas lang yung buhay mo. Pero pag maralita ka, hindi naman nila lahat, naantay na lang, mag-pray ka na lang brother, sister, para maligtas ka. Ang realidad ba ng buhay? Let's talk about reality dito. Huwag yung nagsusuot ng maskara yung iba. Diba? That is reality. Siya sa ospital, sabi ko, kumusta ka? Binisitaan ka ba dyan? Binigyan ako ng pursued blessing. O, kumusta yung natin? Nakabisita ba? Wala. Nagkatotoo yung pinag-usapan namin. Dalawa pa, hindi pa ako naka-open ng aking messenger. Either daw gallbladder or gallstone, tulad ng wife ko, inoperahan, kinuha yung gallstone niya. If tama yung scientific doon, yung term doon. Pangalawa, baka kidney stone. So, i-ultrasound pa siya. Diba? Ganun kahirap. Sabi ko nga, kailan sila matututo? But anyways, that's their life. Pero, totoo yan, yung sabi dito. No? Na yung pag-minister sa kapwa, hindi lang sinasalita yan. Ako talagang, hindi naman nabibisit ako may mga kapatid. Minamahal ko mga kapatid. Hopefully, we'll learn from this. Na para hindi natin ulitin yung mga pagkakamali. Yung pag nagtoto ka sa gitna, pag sinabi mong mahal ko kayo, my dear brothers and sisters, talagang after ko sabihin yan, pumapasok sa isip yung responsibilidad. Kasi pag sinabi mong mahal ko kayo, my dear brothers and sisters, ibig sabihin nun, action word yun. Hindi yun noun. Yung pag sinabi mong mahal kita, hindi yun noun, action. Pinapakita yun. Di ba? Sabi ko, mahal ko kayo, my dear brothers and sisters, pag lumapit sa'yo, humingi ng tulong, wala akong pakialam. Ano yun? Pagmamahal ba yun? Di ba? May mga ganong estado eh. And hindi napiplease yung ating Panginoon doon. Kasi kailangan yung pagsalitang mahal, paglilingkod, ginagawa natin. Kasi action yun eh. Pinapakita natin sa mga kilos natin, sa paglilingkod natin sa kapwa natin. Yun yung pangakong tipan natin nang pumasok tayo sa temple, nung gumawa tayo ng ordinansya. Ibibigay natin yung money, effort, even yung buhay natin. Di ba? In serving the Lord. Tapos pag may opportunity, nakakalimutan natin yung Diyos. Mas sinuuna natin. It's easy to say here ngayon. That is why I'm always pray and selling myself hypocrites ako. May kasalanan ako. Kasi gusto ko na ma-remind ako parati na beggar ako sa Panginoon. Sabi ko nga, sino ba dito yung magtutulungan? Ibang tao? Tayo din naman eh. Diba? Yun yung prinsipyo ko sa buhay. Sino yung magko-correct sa atin? Ibang tao. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, hindi ako pumunta dito. No? Two-edged sword yung dala ko. Sa mga taong nagmamahal sa akin at sa mga taong isa yung pananaw na intindihan at minamahal yung mga salita ko.
Pero yung mga taong nasasaktan, yung mga taong gumagawa ng hindi sumusunod sa mga ano ni Jesus Christ, sila yung mga nagko-comment. Ibig sabihin nun yung sa puso nila ayaw nang tanggapin kasi masakit eh. Di po ba? Pero kung handa tayong magbago, teachable tayo at nagpapakumbaba tayo, tutulungan tayo ng Panginoon na magbago. Kasi ako, marami ako sa buhay ko na chinastize ako ng Panginoon. Binigyan ako ng Panginoon ng pagsubok para na maramdaman ko yung pagiging makatao. Paano tumulong, no, sa anong paraan na hindi nag-a-accept ng anumang kapalit. Basta masaya lang tayo sa pagtulong. Sa anong paraan ha? Eh sabi ko, talagang sinasabi ko sa kanila, financially hindi ako makakatulong sa inyo. Kasi ako din. Pero may ibang bagay akong pwedeng itulong sa inyo. Yung time ko, yung effort ko, yung pakikinig ko sa inyo. Na pwede kong itulong yan. So yung service ko, yung strength ko, pwede kong itulong to sa inyo. Ako mismo ay natutong hanapin ang kaligayahan sa mga simpleng bagay. Sa panalangin, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, sa pagtulong sa pamilya. Hindi ito laging masaya sa pakiramdam, pero laging may kapayapaan sa puso. Ang totoong kaligayahan na hindi palaging madamdamin, minsan ito ay tahimik, pero matatag. Alam niyo po, let's go back, na parang nawala ako dun, no? Dala ako sa emosyon kasi naawa ako doon sa kaibigan ko. Last time talaga pinag-usapan namin, what if tayo na? Ano ba yun? Wala lang. Di ba? Naranasan nyo rin yun. If hindi nyo naranasan, God bless sa inyong word. God bless sa inyong state. No? There's Zion in your place. But here, we need to build Zion in ourselves, in our family. Sabi ko nga, mag-focus tayo sa mga bagay na control natin. Magsumikap ka sa negosyo, sabi ko sa kanya, para maging successful ka, ikaw mismo yung tumulong sa iba. Kasi yun yung hadikain natin. But anyways, may time sa buhay ko na nakaupo ako sa work. Walang work. Andun lang ako. Yung katahimikan, para sa akin, dun yung saya eh. Nakaramdam ako ng kasiyahan. No? Sabi ko nga, if wala akong kaibigan, if kasama ko yung Diyos, I don't need friends if ganun. If walang gustong magkaibigan sa akin, if kasama mo lang yung Diyos, goods ka na nun, okay ka na nun. Kasi yung pinaka best friend at pinaka the best na friend na pwede mo maging kaibigan at ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, ang ating masalangin. Kasi sila yung hindi ka iiwan no matter what. Mga kapatid, tandaan natin ang totoong kaligayahan ay hindi nakukuha. Ito ay binibigay ng Diyos sa mga pusong handang tumanggap. Ako po si Brother Dave na nagsasabing, ang kaligayahan ay hindi layunin. Ito ay bunga ng tamang pamumuhay sa harap ng Diyos. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, sana po magpatuloy po tayong makinig at mag-enjoy at matuto. This time, gusto kong sabihin sa inyo na pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit. God bless.